Mga kwento ni Felmo. Makalipas ang ilang taon, lumipat na naman kami sa ibang syudad. At dito na nga sa syudad na ito. Nakakakita pa rin ako kahit papano. Yung mga biglang sisilip na bata sa hallway ng mga kwarto namin. O yung mga babaeng abot tenga yung ngiti na nakaupo sa ilalim ng dresser ko. O may biglang tatabi sa kama ko at mayayakap. Paminsan-minsan ay may bubulong bigla. O mga anino na biglang susulpot pero hindi ko na lamang ito pinapansin. Hindi naman nila ako sinasaktan kaya nagpapasalamat pa rin ako kahit papano. Hindi ako ginagambalang malala. Pero pagdating sa panaginip ko, ibang usapan na yon. Grade 5 ang ate at nasa grade 4 na ako noong lumipat kami dito sa syudad na ito. Si Tanea ay nasa kinder, si Barbara ay toddler pa. Tumira kami sa bahay ng lola sa father's side sa isang subdivision na tawagin na lamang nating villa. Dito sa syudad na ito talagang pinanganak at lumaki ang daddy. Nakalocate ang bahay ng lola ko sa likuran lamang ng isang sikat ngayon na university. Iba pa ang pangalan ng universidad nito noon. At siguro mga halos 1 hektarya ang pagitan ng bahay ng lola at ng mismong universidad na ito. Pero yung bakanting lote doon sa likod ng bahay na pumapagitan ay pag-aari pa rin ng eskwelahan. Marami ding naranasan sila lola at daddy pati mga kapatid niya noon sa bahay na yon. Nirenovate na yung bahay and na-move forward lamang ng konti after namatay si lolo. Hindi na namin siya naabutan, sir, dahil high school pa si daddy nung nawala siya sa sakit na leukemia. Doon din daw siya mismo inimbalsamo sa dating bahay kung saan din daw niya inimbalsamo yung mga patay na hayop. Ang lolo ko kasi ay isang taxidermist. Isa sa mga hobby niya yon. Yun bang nagpipreserve ng mga patay na hayop. Nabutan pa namin yung mga nagawa niya na. Yung mga exotic animals na nakadisplay sa bahay. Kaya may nagsabi sa akin na tita ng family friend namin na nangingilabot daw siya nung bata pa siya kapag bumibisita sila ng kapatid niya sa dating bahay. Pero ibang usapan na yan. Dito muna tayo sa usapang aswang naman. High school na kami noon ng Ate Jewel at nakasanayan na namin na manood ng anime sa gabi, lalo na pag summer hanggang mag-alas 3 na madaling araw. Kasi may inaabangan kami sa channel na Hero noon, yung anime na Hellgirl. Sa mga anime lover po dyan, alam niyo kung ano to. Pero paminsan-minsan ako lamang mag-isang manonood gawa ng tulog na si ate. Maaga kasing natutulog ang ate kasi pagod sa mga school activities niya. Open lamang yung lugar sa ibaba kasi garage area namin yun noon. At doon ako nanonood kasi nga gabi na at ayaw ko sa itaas kasi tulog na ang lola. Malapit lamang din yung room niya sa sala kaya hindi pwedeng maistorbo yon. Sobrang stricta din kasi ng lola ko. Habang nanonood ako ng TV sa gabi, may naririnig ako mga parang pinag-aalog na mga lata galing sa likod ng bahay namin. Yung likod ng bahay namin ay kagubatan na. Walang mga bahay at puro mga puno at kugon lamang ang naroroon. Kasi nga, property yun ng eskwelahan. Pero may konting espasyo pa kami sa likod na pinafence lamang para hindi na pumasok ang mga ahas o anumang mga ligaw na hayop. At lahat ng bahay na nakatira doon, nakahilera lamang doon sa bakanting lote. Hindi ko yun pinapansin noong una. Itong mga tunog ng lata. Pero halos gabi-gabi na itong tumutunog. Hindi naman ganon kalakas at maingay pero
Alam kong malapit lamang yon. At alam kong doon yun banda sa likod bahay ng kapitbahay namin. At dahil nga sa himantayon ako, hindi ko alam sa Tagalog yon, pero kumbaga observant na lang. Na-curious. Napapansin ko na pagsasapit ang 10:00 ng gabi, doon tutunog yung mga lata. Hindi aabot o itatagal ng 1 minuto na inaalog yon. Tapos ay hihinto ka agad. At hindi lang yon. Kapag tutunog yung lata, may naririnig din akong kasunod na mahinang tunog ng kikik, kikik. Akala ko noon ay nagkataon lang. Pero parang naging pattern na yun ganun gabi-gabi. Ginagawa ko ng alarm clock yun, Sir Seth. Yun bang malalaman ko na 10:00 na pala dahil dun sa mga tunog na yon. Tapos kapag huminto nga yung tunog ay bubulong naman ako ng kikik. O gagayahin ko yung tunog ng kikik tapos tatawa ako. Dahil nga alam ko na ganun yung routine na yon. Hindi naman ako natatakot sa mga ganon kahit bukas pa yung garahe namin. As in bukas na bukas talaga, nakitang-kita yung harap namin at gate nun. Merong pader sa likod pero may mga bintana at makikita mo yung mga matataas na kugon. Dahil nakapwesto yung TV sa may pader banda. Kaya nakaharap ako sa mga kugon. Sinabi ko sa ate at sa pinsan ko na nakatira sa amin nun. Kasi doon din sila nag-aaral sa university na nasa likuran ng bahay. Sinabi ko rin sa mami at daddy ko at ang sabi nila, baka umano yung lata ay palatandaan ng alaga o kikik ng pinaghihinalaang aswang na siyang kapitbahay namin nun. Sabi-sabi kasi na yung mga aswang ay may mga abyan o alaga at sila umano yung naghahanap ng mga potensyal na biktima. At yung kapitbahay na yon, katabi lang namin. As in literal na katabi, gawa ng firewall lamang yung pagitan ng bahay namin. Sa totoo lang, bibilin daw sana ng lola ang lupang yun kasi gusto ng lola na i-extend yung bahay para malaki ang lugar at ang garden niya. Pero nagulat na lamang umano ang lola na nabili na ito ng kapitbahay na ito ng palihim. Napikon pa nga daw si lola noon pero hindi na lamang niya pinatulan. Hinayaan na lamang niya kasi nga kawawa din daw dahil itong mag-asawa nito ay halatang hirap sa buhay. Hindi naman sa pag-aano pero kubo lamang yung bahay nila. Magpasa hanggang ngayon. Lahat ng bahay doon sa subdivision ay moderno na at sila ay parang napag-iwanan na ng panahon kumbaga. Pinagawan na lamang ng lola ng firewall noon para sa safety na din kasi nga kubo at puro kahoy lamang ang bahay nila. Delikado din pag may sunog kasi medyo dumikit sila sa lote namin. Maarte, strikta at metikulosa din ang lola ko. Kasi lumaki itong may kaya. Ayaw na ayaw ni lola yung magagambala siya at yung privacy niya. Kaya napakataas ng firewall na ito. Nakilala ko itong kapitbahay namin kasi may maliit na sari-sari store sila. At dito kami bumibili noon ng mga snacks nung nagbabakasyon pa kami dito sa syudad na to. At nung nasa Surigao pa kami nakatira. Mga 7 hanggang 8 taong gulang ako noon. At medyo may edad na yung ale. Siguro nasa late 50s siya noon. Medyo kaedad lamang siguro sila ng lola ko. Tawagin na lamang natin siya sa pangalang Aling P. Normal lang naman si Aling P noong panahon na nagbakasyon pa kami dito sa bahay ni lola sa villa. Pero noong lumipat na kami at nagsettle dito, konti na lamang yung tinda nila at hindi ko na siya nakikita. Matagal-tagal din umanong nawala si Aling P doon pero bumalik siya nung grade 5 na ako at nag-aalaga ako nun ng sisiw. Yung dilaw na sisiw na yun ay napanalunan ko lang sa bunot-bunot doon sa labas ng eskwelahan. Isang hapon, pagka-uwi ko galing ng eskwelahan,
hinanap ko yung dalawang sisiw sa harapan ng bahay namin. Naririnig ko na nasa malapitan lamang sila. Sinundan ko yung tunog at doon ako napahinto sa mga bulaklak o sa mga flower pots at orchids ng lola. Banda doon sa likod ng mga halaman, may maliit na butas doon sa pader na yun na pumapagitan sa lote namin at sa kanila ni Aling P. Doon sumisiksik yung mga sisiw sa butas at naligaw na doon sa lote ng Ale. Sinilip ko doon sa butas kung sisiw ba talaga namin yon at nakita ko naman sila doon. Tinatawag ko itong mga sisiw na ito pero hindi ito nakinig kaya napagdesisyonan ko na kapalan na ang mukha ko at pumunta sa harap ng bahay nila Aling P. Nagtao po ako noon at lumabas naman kaagad ang asawa niya na nakangiti at tinanong ako kung ano ang kailangan ko. Sabi ko kung pwede ba akong pumasok dahil naroroon yung sisiw ko sa bakuran nila at kukunin ko lang. Pinapasok naman ako ng matanda at nakita ko kaagad yung mga sisiw kasi sila lamang yung malaki at dilaw na sisiw doon. May mga sisiw din sila pero kulay brown at maliliit yung lahat. Manok Bisaya kung tawagin sa amin yon. Nagabulan pa kami ng mga sisiw at nung na-corner ko na sila, yumuko ako at dinakip sila. At medyo nahihirapan akong hawakan yung mga sisiw kasi nagpupumiglas pa. Nakaharap akong umupo noon sa lote namin habang inaayos sa kamay ko yung mga sisiw at tinitiyak kong sisiw ba talaga namin yon. At may mga palatandaan din naman yung mga sisiw na yon. Habang nagaganon ako, bigla akong nakaramdam ng isang presensya. Kung tawagin nga ay ominous aura. Para bang bigla akong nakaramdam ng hindi ako mapakali at merong hindi magandang mangyayari. Lumingon ako kaagad kung saan ko nararamdaman yon. At nagulat ako nang nakita ko si Aling P na sobrang lapit na sa likuran ko. Nakadilat ang mga mata niya na medyo nakabuka ang bibig. Nakataas din yung mga kamay malapit sa dibdib niya. Yung nakapormang parang dinosaur, T-Rex. Nagtatangka itong hawakan ako. Nagulat kaming pareho at agad naman akong tumayo at nagsalita ng, "Kinukuha ko lang po yung mga sisiw ko." Medyo ilang po yung ngiti ko nun at pinakita ko pa yung mga sisiw sa kanya. Aside sa mahiyain ako nun ay sino ba namang hindi may ilang doon sa mga titig niya, di ba? Yung mga mata niya na parang sa buhaya o sa pating na gutom. Yun bang bilog na parang nakakita ng isang bagay na gustong-gusto niyang hawakan o kunin. Yung hindi matago yung excitement sa mga mata niya na ano. Tumango lamang siya habang nakatitig na nakangiti na halos mapunit na yung gilid ng bibig niya. Nakaramdam ako ng konting takot noon sa ekspresyon niya. Kasi hindi naman siya ganon sa pagkakatanda ko. Mahiyain, mabait, mahinhin yung nakikita kong Aling Pinon. Pero noong mga panahon na yon, ibang-iba. Idagdag mo pa na napakabuhaghag ng buhok niya. Nakayapak lamang. Dahil sa hindi na ako makampante nun, at parang kinukulit ako ng sarili ko na umalis na. Pero hindi na lamang ako nagpahalata na natatakot ako nun. Nagtitigan pa kami ng ilang segundo. Sumulpot yung asawa niya sa likuran niya. "P." Lumapit sa kanya si Aling P. Ngumiti sa akin sabay sabing, "Umuwi ka na, iha. Dumidilim na." Muntik ko nang mabitawan yung mga sisiw ko kasi tumakbo na talaga agad ako pagkatapos magpasalamat at makapagpaalam sa mag-asawang yon.
Sinabi ko kay Lola na pumunta ako sa kanila Aling P dahil sa mga sisiw. Sinabi ko rin na nakakatakot ang itsura niya at nakayapak lamang ito na parang baliw. Pinagsabihan ako ni Lola nun na wag na akong bumalik o pumasok doon ulit. At bahala na umano kong maligaw yung mga sisiw doon basta wag ko nang kunin doon. Hayaan na lamang umano. Hindi naman na ulit yun, Sir Seth, na ulit pero kinulong na yung mga sisiw kasama sa kulungan ng mga pabo namin. Hindi pinaliwanag kung bakit bawal pumasok doon at akala ko, kumbaga, courtesy lamang yon. O dapat hindi talaga namin ginagawa o pinapakailaman ng kapitbahay. Ganyan kasi yung pagkakadisiplina sa amin. Aside sa table manners ay tinitrain din kami na huwag mag-i-invade ng privacy. Pero ayun nga, nung nag-high school na ako, dun ko na naintindihan ang lahat. Tungkol sa mga lata at sa tunog ng kikik. Kahit na may naririnig na akong mga chismis tungkol sa pagiging bantog na aswang ni Aling P, medyo skeptical pa rin ako tungkol sa mga ganyan. Kasi nga, paano magkaaswang at sa isang subdivision pa? At hindi naman aswang yung kinalakihan ko na Aling P, diba? Pero sabi-sabi nila, nayanggaw umano ito. Nawala ng mga ilang taon at noong bumalik na siya ay hindi na umano normal ang ale. Dahil din sa kuryosidad ko sa mga latang yon. At marami na rin talagang nagsabi na iwasan ang matandang ito dahil sa mga pinaggagawa niya doon sa subdivision. Napukaw yung kuryosidad ko, Sir Seth. Nakiramdam muna ako kung may tao ba sa kanila. At noong parang wala ng tao dahil tahimik at tanghali pa nun, pumunta ako sa likod bahay namin at pasimple akong naglakad-lakad doon na para bang may hinahanap ako. Manakanakang pagkakataon na may pasulyap-sulyap ako sa likod ng bahay nila. At doon ko na nga nakita yung mga kumpul-kumpul na mga lata. Nakasabit ito sa labas ng bintana nila sa second floor. At may lubid din na nakakonekta doon sa lata. At nakaipit doon mismo sa saradong bintana na gawa sa kawayan. At alam ko yung lubid na yon, yung hinihila para maalog yung mga lata. May nakita din akong telang itim na nakatakip doon mismo sa bintana. Obvious kasi nung tela kasi may parte na naipit doon mismo sa bintana na nakalabas. Ewan ko pero bigla akong natakot doon sa nakita ko at pumasok na ako sa loob. Sinabi ko sa kanila lahat pero pabulong lamang yung pagkakasabi ko. Kasi nga baka aswang itong si Aling P at marinig pa ako, diba? May ginawa pang akong codename niya para hindi halata nun. Hanggang sa naglabasan na rin yung mga kwento galing mismo sa mga kababata ng daddy ko. Tawagin na lamang natin sila na sina Uncle Re at Uncle Dodong. Nakapitbahay lamang din namin, malapit lamang doon sa kung saan nakatayo ang bahay ni Lola. Ayon kay Uncle Re, nung pauwi daw siya galing inuman ay nakita umano nila si Aling P. Nasa ilalim ng bahay nila Uncle Dodong na gumagapang. Ang bandang ginapangan niya ay mismong kwarto nila Uncle. Sakto lamang ang espasyo sa ilalim ng bahay nila na magapangan ng mga pusa o aso. Kaya nakapagtataka kung paano nagkasya si Aling P doon. Sinita nila ito at tinanong kung anong ginagawa niya doon. Gumapang ito palabas at dilat na dilat ang mga mata na pula na parang nakadrugs daw. Pero yung tipong kakaiba yung pula, yung nagbabaga. Nagdahilan nga ito na hinahanap daw niya yung manok niya. Pero sino namang normal na tao ang gagapang doon at maghahanap ng manok? 3:00 ng madaling araw. At ang alam nila, buntis ang asawa ni Uncle Dodong noon kaya hinatak nila itong si Aling P
at pinagtulungang ikinaladkad palabas. Hindi ko alam kung nabugbog ba siya noon pero naulit na naman umano ang ganoong senaryo. Pero noong mga panahon na ito na naulit ay sa kabilang kanto na. Malapit lamang sa kanto ng likuran ng universidad. Mga boarders naman ang nakakita sa kanya na yon na umaaligid doon sa ilalim ng bahay ng buntis na ate ng classmate ni ate. 3:00 din na madaling araw. Ganon din ang ginawa niyang rasunan. Hinahanap daw niya yung manok niya pero napakalayo na nun, Sir Seth eh. Ibang kanto na yon. Paano napunta yung manok niya dun, di ba? Liblib ang kantong yon. Doon ay bugbog ang inabot niya sa mga nakakita sa kanya. Kinabukasan din ng insidenteng yon, bumili umano ng bagoong yung kapatid ng buntis na taga-kabilang kanto. Yung classmate ni ate. Doon siya bumili sa kanila Aling P. Nagtao po ito. Nang biglang may umungol daw sa loob kaya kumaripas na lamang siya ng takbo nun. Di ko din alam kung bakit siya bumili doon, Sir Seth. Kawawa mang isipin pero bantog nga si Aling P sa subdivision. Kaya yun ang sinapit niya. Inaasahan nga daw nilang magsusumbong si Aling P at ipapabarangay yung mga gumawa sa kanya nun. Pero walang ni isang reklamo ang narinig nila sa ale. Yung bang parang takot pa siya na kumumpronta. Kasi kung totoo man yung rason niya at binugbog lamang siya, normal naman talaga na magsusumbong talaga ito, di ba? Noong mga panahon din na yon, may nagsasabi sa amin ng mga kapitbahay na paminsan-minsan ay may nakikita silang malaking itim na ibong dumadapo sa may bandang pader namin. Paharap sa lote nila Aling P. Hindi ko alam kung yun ba yung alaga niya o kung siya ba yun.